ko dati wala pa itong max. Hirap kaya yung may asthma kasi pag inaatake ka, hirap huminga, parang buong katawan mo talaga nanghihina. Kaya hirap ka rin makalakad. Then syempre pag hirap yung hinihingal ka, maapektuhan din yung pagtulog. Kaya bukod sa may hika, yan nagka-insomnia din ako. Yan. Tapos ang gamot ng asthma is ang side effect noon insomnia. Kaya talagang mahirap. Dati pag matindi yung ng asthma ko, pre-prescribe sa akin yung gamot sa asthma and then may sleeping pills pa kasi para makatulog nga na ano. So, ang hirap. Buti na lang na i-share sa akin itong Max. Malaking tulong para yon yung hika ko ay ano talaga maayos, makorek. Yan. So, dati pagka sinipon, inubo, diretso na yun ang atake ng asthma. Pero ngayon, pag sinipon, inubo, hanggang doon na lang, wala na yung matinding hirap huminga, yung hingal na naranasan ko dati. Tapos yung insomnia ko din, naayos din ito. Nagkaroon din ako ng slight vertigo. Yun, di ba, ano din yun, hormonal imbalance din yung vertigo or sa immune system pala, na naayos din. Yun, mahirap din yun. Pagka may vertigo ka, kasi syempre nasubukan ko yung 2 araw na hindi ako makabangon dahil pag yung hilo, talagang paghihiga, parang isang position lang yung para hindi mawala yung hilo mo. Pero sa tulong din ng Max, yun naka, na aayos din yung vertigo na yun. Ano pa? Ayun yung anak ko din. Yung anak ko kasi namana din niya yung asthma, yung hika. Kaya 1 year old nagka-asthma na siya. So from 1 year old, yan, nag-inom na din siya ng itong particular na product, yung Max GXL. Maganda kasi ang Max GXL sa pulmonary o sa lungs. Kaya yon malaking tulong din sa kanya. Ngayon, 15 years old na siya, tuloy-tuloy pa rin na umiinom. Panlaban na din yun sa mga virus, yan, at sa immune system for protection niya. Yan. So, big help ang Max product sa akin, sa anak ko, at sa mister ko na may spastic angina, sakit din sa puso yon. So, natulungan din. Kaya talagang parang hindi na kami mabubuhay pag walang Max. Ma'am Ellen, di ba nagkaroon ka din ng shingles? Paki-explain mo naman kung gaano kasakit yung shingles. Oo, yung shingles, yung dati ang nila, very common na term is yung herpes zoster o sa Tagalog mamaso. Yun, kumbaga, yun kapatid ng, yun, ng chicken pox. Pag sa bata or mauna, kailangan, muna, yung chicken pox muna. Tapos habang, ah, pag malaki ka na, tapos ka na nagka-chicken pox, yun, possible na magkaroon ng shingles o yung mamaso. So, ang inaatake ng shingles, kalahati lang ng katawan. Yan, any part ng katawan. Kaya lang ang very risky pag dito sa malapit sa sa eye o mata na matamaan. Yung shingles na tumama sa akin dito sa side na to. Una, nag-start dito, akala ko kagat ng ipis. Yung mapula-pula pa dito. Nung una sabi ko, grabe naman yung kagat ng ipis, yung ipis na kumagat, sabi ko, kasi ang sakit na Tapos habang tumatagal, iba yung sakit niya. Kaya talagang nag-decide ako na magpa magpa-check up. Kasagsagan yun ng kasagsagan ng COVID noon. Kaya online muna.
Eh yung kakilala namin doktor, hindi masyadong makita. Kaya sabi niya, maghanap ka na lang ng malapit na na clinic na pwedeng makita mismo. Kaya nung may nakita kami, nung nakita niya, sabi niya, yung doktor, ah, ma'am, hindi po yan, hindi po kagat ng ipis yan. Sabi niya, yan ay shingles, sabi niya agad na So, prescribean ako ng gamot, tapos yung, ng pain reliever. Kasi sabi niya, matindi talaga yung pain yan. Oo, tama yun kasi habang tumatagal, grabe yung pain. Hindi, imaginin mo yung lahat ng nerves sa mata, tapos dito sa ilong, 'di ba, pag may pimples lang tayo sa ilong, pag talaga masakit yung ulo din natin, masakit yung So, tapos yung nerve din dito sa kalahati ng ulo ko, sa tainga ko, tapos sa throat ko may nga, kulani din eh, ng time na yon. So, sabay-sabay na makirot yun, maatake yung pain. Kasi tapos pag hawakan ko lang ito, parang napupunit yung nerves dito. Lalo na gabi umatake yung kalagitnaan ng gabi, nagigising ako talagang grabe yung pain. Kaya lang nilalabanan ko, nire-reverse ko yung sabi ko, hindi masakit ka ako para ma-relieve lang ako. So yung pain reliever na i-prescribe sa akin, hindi maganda yung effect sa akin. Kaya hindi ko na tinuloy. So ang ginawa ko, naglaklat talaga ako ng Max product. Sinabayan ko, alternate yan, yung Max GXL sa GBT, tapos yung Max 1 at Max 357. Sayang nga, late ko nga lang nalaman nung sinabi ni Ma'am, yung sa natin, si, sino ba yun? Dr. Ma'am, Bob. oo, na nang nagka-shingles din, na maganda pala ang Max 357. Kasi nerve pain yun eh. Makakatulong sa nerves natin na So, at least na din, nakatulong din kasi nakainom din ako ng Max 357. So, after 1 week, kasi sabi ng doktor, babalik ako for another check-up. Nagulat nga yung doktor eh. Nakita niya mabilis yun na mag-dry yung yung mga rashes na yung mga knock-knock na Eh, sinabi ko naman na hindi ko na tinuloy na tinake yung pain reliever kasi hindi maganda yung side effect sa akin. Tapos, ah, tinanong niya, anong tinake mo para makayanan mo yung pain? Sinabi niya, ay sinabi ko yung yung Max products na may idea pala siya sa Max kasi siya din umiinom. Kaya sabi niya, sige, wag mo nang ituloy yung pain reliever, ituloy mo na lang yung tinitake mo na food supplement, sabi niya. Kaya thanks to Max na talagang na tulungan po ako sa time na kailangan ko pag may mga ganong sakit. Mhm. Ayan. Ay, Alam mo, kaya ako rin tinanong sa yan, Ate Ellen, kasi parang lagi kong naririnig yung shingles kasi naalala ko yung scene, yung Sherilyn, di ba? mm, Sherilyn tayo yung artista na nag-endorse din ng Max, na mm, nagkaroon siya ng shingles. Ang sabi niya, mas masakit pa daw yan, shingles, kesa sa pag nanganak. Eh, hindi mm. pa ako nanganak, kaya hindi ko alam. Ngayon, Ba't talaga yung pain? ikaw, Grabe. sobrang sakit, sabi mo. Ikaw Mm, hindi masyadong masakit sa'yo kasi nag-max ka, di ba? Pero kung mm, ako sinasabing ganun, meron akong kasing kakilala ngayon sa congregation namin na matanda. Hindi alam na shingles nung una. O mm, di, pinu-check up. Parang nagsuka na siya. Kasi sobrang sakit. mm, Nagsuka, tapos nag-LBM. Akala namin kung ano. Ang sabi ng una is, may kumagat. May mm, mm. kumagat. Kaso, bakit yung kumagat? Half lang ng Wait face lang. niya. Tapos Oo. kumaga yung half. As in, magang-maga. Eh, wala ako nun. Ah, Tapos sabi niya gano'n, kasi medyo natigil siya ng matagal sa Max 1 eh. So feeling ko parang, syempre matanda na, kinapitan. Yung half ng face niya, as in talagang edi nirush nila sa ospital, tapos nilagyan ng dextrose. mm, Ang sabi niya, ang request na talaga Max 1, kasi yun ang gustong gusto niya talaga, yung Max 1. So, mm, natalan ko ng Max 1.
O di Mm, ano naman, um, syempre nakakain siya. mm, Kasi buong araw nakakatakot yun, no? Pag nakso ka yan, hindi na yan ano, di ba? So, baka ma-dehydrate. So, parang within a week, naubos na yung Maxon kasi pinadamihan ko eh. mm, So, edi nung naubos na, syempre, naubos na eh. Edi sumasakit. Ang dami nilang binigay, pabalik-balik sa doktor. Tapos, sinasabi ko sa kanya, alam mo na, maganda po yung Celgevity. Sabi ko, at saka yung 357. Nung una, parang ayaw pa. Hindi, ang dami kasing prescription ng doktor di ba? mm. Dami, as in lahat ng klase ng vitamins binigay sa kanya. Kita ko, supot isang supot. Ah, Ay, syempre, hindi ko naman mapilit. ah, Kuha lang po kayo, sabi ko. Di, ano na, ilang linggo, 3 linggo na. Alam mo, ang ginagawa niya, sobrang sakit, sabi yung ganun. Tapos, hinang-hina na siya. Alam mo yung, ano, yung tinatalian niya to? Kasi oh, uma-attack yung pain sa gabi hanggang umaga. kasi nga, oo. Sakit. Tapos yung mata niya, di pabalik-balik na nga sa doktor. Syempre, tinatry naman, baka nga naman mag-okay ano. Mm, Naawa na ako Kasi noong una parang hindi ko pa siya pinipilit. May friend siya na naniniwala sa Max kasi yung friend niya na yon gumaling sa ano, gumaling siya sa, ano tawag dito, gumaling siya sa asthma. Parang ikaw. O di sabi ko, o sige eto Nay, bibigyan kita ng isang bottle ng Celgevity ng time na yun, Celgevity ang available. At isang bottle ng 357. Binigyan ko siya ng dosage. Sundin mo yung dosage ha, sabi ko. Bigyan kita ng 3 araw, sabi ko. mm, Yan, kuminhawa, sabi ko, ganun, balikan mo ako, sabi ko. mm, Dinoble ko kasi yung sabi ni Bobby, di ba? 8 capsules, Eight yung ano. di ba? Tapos Mm, yung Celgevity, 222, di mm, ba? Sabi ko, sabi ko sa kanya, kasi wala akong pera. Sige, pautang problema kasi kakilala ko naman Yung, mm, yung parang nanay-nanay namin magkano lang naman yun, di ba? I-member naman. Sabi ko, mm, sige, sige. Sabi ko gano'n, walang problema sa akin. Sabi ko gano'n. Alam ko naman magbabayad ng utang. So, I mean, ano lang siya, parang, ang dami ko na gamot kasi may pain reliever. Di ba? mm, Lahat daw ng B-complex binigay na sa kanya. Neurobion, chuchu basta ang dami na. Is mm, marami rin siyang mga anak nila pinapainom na food supplement. Sabi ko, Max, ang katapat yan, sabi ko. mm, Edi, alam mo, after 3 days, kasi ano yun binigyan ko siya Sunday, ipulong namin nung Huwebes. mm. At pagkakita ko, aba, ano ba sinabitin yun nangingitim dito, yung half. Oo, Kasi nangingit yun. ano, di ba yun yung possible na mabulag? Mm, After 3 days, Huwebes, yung nangingitim niyang nangingitim to, alam mo, ano wala. na siya, pati yung pamamaga, nag-subside siya. Mm, Sabi ko sa kanya, Nay, tinan mo, di ka na sana gumastos sa napakaraming gamot kasi malaking gastos yun kasi puro gamot. Tapos mm, doktor, pabalik-balik sa doktor. Ayun mm, lang yun. Yan lang yung nakatulong sa kanya yung shingles. Kaya ako naman nai-imagine kasi awang-awa na ako. Dahil aalis kami, lalabas kami, so ano makalabas ako kasi hindi siya sanay na hindi lumalabas Andun ah, lang sa loob, parang maaawa ka. Lagi mm, kaming dumadalaw. Ayaw naman nung una ng Max. Ay, yung ano nga, 357 kasi maganda talaga Sabi ko, mm, sige. Sabi ko, bibigyan ko. Isang linggo lang to. Sabi ko, basta sundin niyo yung dosage na bibigay ko. Sabi ko, ganun. Okay na mm, siya. mm. Okay Tapos na. sabi pa ng doktor, kahit na wala na yung ano, wala na yung mga rashes, yung mga naknak na sugat. Ano, ah, Yun. ayan, mga 3 to 6 months pa yung nerve pain. Pero, ayun, sa tulong nga ng Max, hindi na umabot ng ganun. Yan, ma'am. Yan, Nala, yan. Yan, te. Grabe ayan, pala yan. mama, yun pa, unti-unti na, ano, tinagdagan ko na yung pag-take ng Max, mabilis din yung mag-subside yung, ano, pamamaga. Ano, grabe yan yung pain, ang Hindi ka nakakabulag hirap yan. yan. Oo, Anak. nakakabulag. Pag, Mm. pag sa mata nga, tumaan, ma.
matamaan. Naalala ko si Brother J6, sa binti naman, hindi siya makalakad. Na-confine nga yun sa hospital dahil hindi niya kaya yung pain. Sobrang painful pala yan. Kasi yung matanda sa amin, di yan mainda sa sakit eh. Pero Mm. siya, talagang ano, talagang, kasi may pain reliever na yun, masakit na masakit pa eh. Mm. Sabi ko, ganun pala talaga yung kasakit yung ano, yung shingles. Sabi ko, tama sila na pag hindi ka pala talaga nagmamax. Eh Mm. ngayon, isang linggo lang yung 3 days. Sabi ko sa kanya, sabi ko sa iyo eh. Sabi ko, gano'n. Kinonvince ko na. Sabi ko, binigay ko na. O eto na ah. Eto LGBT to. Tsaka, alam mo, malapit na maubos yung LGBT ko. Sabi ko, bibigay ko lang sa'yo to. Kasi paubos na yun ng LGBT ng time na yun. Ah, oo. Pero ang unang nakatulong sa kanya yung Max 1. Kasi kung walang Max 1, hindi na rin namin alam kung ano nangyari sa kanya. Kasi ano siya eh, suka na siya ng suka, parang madidehydrate na siya. Mm. Oo. Pero ang unang hinanap niya, kasi alam niya nakatulong sa kanya yung Max 1, iba yung Max lakas niya. 1. Sabi niya, Yan. gusto ko Max, sabi niya. Kasi ang daming binibigay sa kanya na food supplement. Yung, syempre, yung mga anak siguro, may mga kanya-kanya rin sila. Pero Mm. siya solid sa Max. Eh So, ngayon, wala naman siyang magawa nung time na yun kasi nga, syempre, pinadoktor, parang mm. walang, kung kumbaga, parang yung pambili niya, parang binili na ng gamot. Mm. Eh, binigyan ko ng ultimatum. Sabi ko, sige, auntie, ano lang to? Bigyan mo lang ako ng isang linggo o kahit 3 days lang, sabi ko. Pag walang, ano yan, balikan mo ko, sabi ko gano'n. Kung nakita kami, ang sigla na ng mukha. Mm. Grabe, nakakatuwa. Hindi ko Mm. nga lang talaga na picture kasi awa ko sa mukha niya. Hindi ko na na picture. Kasi alam mo yun, ng time na yun, parang grabe kasi matanda na, hindi ko alam kung 65 or magsi-70 na. Pumayat siya eh. Mas Eh, lalong ma-feel na ang ng pain yung pagmatanda na kasi syempre mahina na yung ano, mm-mm. resistensya tapos maganon pa na Ang ano. sabi ng doktor, pabalik-balik siya every month. Magpapa-check up siya to check on the nerves. Mm. Kasi sasakit mga ilang months pa raw bago maging okay siya. So, Eh yun lang. ngayon, 3 days pa lang. O, di ba? Ang galing ng Max. Bilib ka. Mm. Lapakan naman po natin yung Max. Kasi ang galing talaga. Bilib talaga ako. Ano lang yun eh. Parang I don't know kung 2 months ago nangyari. Yung basta yung paubos na yung LGBT, sabi ko, kasi alam mo ante, yung LGBT sa amin mahalaga to ha. Sabi ko gano'n. Hindi ko, hindi ko binibigay kung kani-kanito ng LGBT pang emergency na to. Parang last ko na to. Ibibigay ko lang sa to kasi mahal ka na, mahal kita. Sabi ko, kasi parang nanay-nanay ko siya. Mm. Ano, talagang binigay ko eto para lang sa'yo. Sabi ko gano'n. Ayun, grabe, grabe yung tulong sa shingles. Sakit-sakit pala talaga, grabe pala. Ilang months din eh. Oh, Hindi ko, higit isang buwan eh. Ako mm. siya naging okay, actually eh. Kasi parang, ano eh, di Di siya ba lumalabas sa gabi. isang buwan? Ha? Pang isang buwan si Ate Ellen na nagano. Oo, mahigit eh. Parang magdadalawang buwan bago yata. Kasi tuwing dumadalo kami, din yung mga anak, may nagbabantay pa nga lagi sa kanya. Tapos, yun nga, pag gabi, nakagano na yung panyo dito. Hinaan niya kasi ang sakit. Lalo na Gabi daw sa talaga madaling yung araw. oo, yung kalagitnaan ng gabi doon magigising talaga ako sa yung pain na ano, yung sakit. Ginagawa ko pa, kumakanta pa ako ng Kingdom Song para nga lang ma-relieve ako. Parang kinokontra ko talaga kahit na ano, masakit, Bu- magkirot. So, yun, kaya bilib din ako sa Max 357. Yung mga nandyan po, yung hindi pa nakakapag-try ng Max 357, itry nyo po kasi sobrang ganda po. Ito, napatunayan ko to dito sa ano ko, sa pasyente namin. Kasi nag-try naman na siya nung una ng Celgevity lang. Mm. Hindi pa naging okay masyado. Though, feeling ko, hindi naman niya sinunod yung dosage ko. Kasi Mm. ang una niyang tinig, ayan na si Doc. Ang una niyang tinig kasi is ah Max 1 and then Celgevity. Mm. Tapos, yun. At saka, pinag-combine ko na. So, ang galing ng combination ng Mm. product. Hi, Doc! Hello po, Doc. Hello Hi, po, good Doc. morning. Good morning po. Morning po, Doc. Ayan, Doc. Ayan, nagkakwentuhan po kami tungkol sa shingles, Doc. Angels.
Saka sa asthma. At saka Aha. sa asthma. Ang may asthma ngayon eh. Oo nga. Oo. Yung Doc, totoo po ba yung kaibigan, may kumakalat daw na bagong virus ngayon, Doc? Well, wala pang sinasabi ang kwan dyan. Wala pang sinasabi ang di magagaling usually dyan sa WHO. nawala si Doc. Humina do. Humina yung sounds niya, Doc. Doc, Mhm. Doc, hindi na namin po kayo marinig. Pero pero may sound si Doc kanina. Malakas. Kaya, Ayan Ayan. na. So, nag-okay na, Doc? okay, so okay na ba? Oh, Okay na po, Doc. Okay na po. So bali kwan yan, manggagaling sa WHO, kagaya ng COVID noon. Although, yung meta-pneumonia na yan, dati na yan. So it's kwan yan, re-emerging ang tawag dyan. Dati na, then nag-emerge ngayon. Ngayon kasi taglamig, di ba? Uso ang ubot-sipon. Which is normal, viral man or bacterial yan, normal during mga times na ganito na dumadami yung nagkakaubo at nagkakasipon. So, ganyan din ang nangyayari sa China ngayon. At any rate, kaya nga ang ganda sana kung ewan ko kung sino nakapanood sa inyo kanina, kung nakinig kayo sa Baguio, kaninang tanghali, yung kuha yata ng dagupan yun. Ewan ko kung kaya ng dagupan yun, yung 98.7 yata sa FM. So I was Ay, with sila Jaira, sila ni Kap Peter ng nung radio station. So mm. napag-usapan namin 'yan, yung mga bagay na ganyan. So in that case, kagaya nito ngayon, yung wala pang pronouncement ang WHO, wala rin pronouncement ng DOH of course. So kanina napag-usapan namin na yung simple hand washing, 85% ng mga sakit may iwasan. Kasi Mm. ang transmission ng sakit, kung ano yung hinawakan natin, pag naipahid natin sa mata, sa ilong, or sa bibig, siguradong may infect ka kung mababa ang resistensya mo. So, yan yung transmission ng COVID. Ganun yun noon. So, kung nakamask ka naman, sabi ko nga, pag ikaw ang may sakit at nakamask ka, you are very good because you are very responsible. Wala kang mahahawa. Pag ikaw naman ay nakamask na wala kang sakit, kahit naman may sakit yung katabi mo, hindi ka rin mahahawa dahil nakatakip yung ilong at sa kabunganga mo. So, ganun yun eh. That's why, kwan yan, this point in time, fake news pa lang yan. Now, anyway, kung totoo man yan, di balikan lang natin yung COVID. May experience na tayo eh. Just hand washing, paggamit pa rin ng disinfectant, alcohol, or whatsoever na hand disinfection solution or liquid, ganon. Then, pagsusot ng mask. Anyway, kagaya niyan, yung asthma na sinasabi nyo, there are asthma na parang uh, physical exertion related. Ibig sabihin, inaatake pag napapagod. So physical exertion yon. Meron namang asthma na dahil sa allergy kung lumalamig ang panahon or umiinit. Meron din yung pag namumulaklak ang puno or punong kahoy or yung mga grasses. At yung dunders din, yung fur ng mga fur babies natin or yung mite sa kama natin, yan kung minsan yung cause din ng allergy which can trigger asthma. Even yung mga egg, chicken, or seafoods, pag meron kang allergy dyan. So, yan nga maganda dahil itong product natin, itong mga anak ko, puros hindi makakain yan ng masasarap na seafoods. Galing ng Kalayan nung nandun ako sa Cagayan. Pero nung nandito na itong product natin, nakakain na nila ngayon at hindi na nagtetake ng antihistamine. Kasi medyo inaayos niya yung autoimmune disease. Kasi autoimmune disease yung problema natin dyan. Ito yung sinasabi ko na sometimes na si Dr. Keller is immunologist kaya pwede mong i-sideline yung Max GXL kung available. Pero pag hindi naman available, any product that will produce glutathione, enhance our body to produce glutathione. So, pwede yon. Now, dyan naman sa shingles, ewan ko yung paggasin ng term yan, kolebra yan sa Ilocano. ano di? Kolebra. Mamas. Mamaso sa Tagalog yun eh. Mamaso sa Tagalog. Mamaso kasi parang napaso eh. Parang chicken pox yan kasi Oo. pwedeng baliktaran yan. Hindi ka magkakashingles kung hindi ka pa Okay. nagka-chicken pox. Chicken. Ganun yon.
And that is really very painful. Hindi lang 3 to 6 months yan. Meron pang up to years. Hindi lang year. Years yung pain kasi talagang yung nerve na dadali kasi. And grabe ang inflammation yan. Kaya napakaganda yung product natin dahil alam natin na very strong anti-inflammatory yung ating kwan. International, lahat ng products natin. That's why pati yung pain relief, mabilis, pati recovery, mabilis pag gumamit ng product natin. Lalo na at yan, alam naman natin na viral infection yan and itong mga Max International product as proven by you sa dengue ninyo, tumataas ang platelet, yung mga ganun. Yung may mga HIV positive, tumataas yung CD4. Ganyan, lahat ng viral infection, talagang very effective siya. That's why nung nakarating ito sa sa Africa, halos lahat ng sakit na viral galing ng Africa Pag tingnan nyo ang history, HIV and the rest, parang doon galing lahat. So, kaya doon talagang biglang doctors ang kwan doon, ang gumamit itong product. Kaso nagkaroon lang sila ng problema sa kanilang pera. Naging times 10 ng palitan yata, no? O times 3. Times 3 yata yung pagtaas. Halimbawa yung 50 pesos, naging 150 pesos, ganun ang kapalit nung isang dolyar. So, bagsak talaga. Kaya medyo pati itong, alam naman natin, pag may financial crisis, lahat ng business bumabagsak talaga So, anyway, ganon yung pinag-usapan nyo earlier na very reason why napakaganda yung product natin. Now, ito nagtatanong ngayon na pasyente ng myoepithelial parotid gland. Sabi niya, may question siya dito. Doc, may myoepithelial parotid gland tumor. Bago mag-take ng Max GXL, malaki na yung tumor niya sa leeg. Parang ang laki niya ay medium na buko. Malaki talaga. Ngayon, nung nag-take ng Max GXL, lumalabas na yung dugo, pumutok na actually. Nalampasan na niya yung 2 years na tanning niya. Nanghihina siya ngayon. Ayaw niyang paalis. Ayaw niyang paalis? Anong ibig sabihin ng ayaw niyang paalis kaya? Ipa-opera? Well, ito na yung sinasabi ko po na at least nalampasan kasi iba ito itong parotid gland nandyan sa harap ng tenga natin. Pagkapain nyo diyan sa medyo harap ng tenga natin, pag yung kayo, yung sa Ilocano yung agkabi, yung sinauna yung naglalagay ng violet na kulay, o di kaya yung bahay ng putakti, yung putakti na nakadikit sa bahay natin, yung kukunin yun dahil yun lupa yun, kukunin, then ilulusaw sa tubig, then yun ang nilalagay dyan sa pag bumubukol. Kabi, sa Ilocano yan. Ewan ko sa Pangasinan. So, nagkaroon ng tumor yung parotid gland, ang laki talaga, pumunta parang sa leeg. Dahil Mm. siyempre, pag ibaba mo naman yung harap ng tenga natin, talagang pupunta sa bandang leeg yan. So, and it's a tumor, and medyo yan. Comparing sa thyroid gland, mas toxic yung tumor ng parotid gland. Kaya tama yung sinabi ng doktor sa kanya, 2 years lang ang taning niya. Pero nalampasan niya. So, dito na po natin i-apply yung nile-lecture ko na yung mathematical expression. So, you have a tumor, galing dahil sa maraming free radical sa katawan mo, dahil hindi maganda ang lifestyle mo. Okay. So, tandaan mo mabuti yan. Para baguhin mo yung lifestyle, 5 yung palagi kong sinasabi. Stress ang number 1 na nagpro-produce ng free radical. So, ang stress, malalabanan lang natin dyan through our spirituality, religious life, and yung family or community support. Okay. Exercise of kahit 30 minutes per day lang. Hindi kailangan yung kahit yung brisk walking, hindi kahit yung paggalaw lang ng kamay, weights ng konti kung kaya mo, or nagkuhan ka, sit-ups, yung may bangko halimbawa, tatayo ka, uupo, tatayo, uupo, pag kaya mo yon. Pag hindi naman, pagwawalis sa paligid, that is already an exercise. Tulog naman, you have at least 8 hours dapat. Yung pagkain po, very important talaga ito. Yan ang napag-usapan din namin sa Baguio this noon time. Medyo malawak yung pinag-usapan namin dahil nutrition kasi ang tinanong sa akin ako yung Provincial Nutrition Action Officer ng Cagayan for 20 years. Sabi ko maghapon tayo niyan gago pag yan ang pag-uusapan. So sinamarize ko lang. Then yung exposure sa UV light. Yun yung 5 na iwasan po para hindi magkakaroon ng
maraming free radical. Kasi nararamdaman ngayon dahil sa dumadami na naman na free radical. At ang pagkakamali, pag hindi mo pinaoperahan or hindi ka nag-chemo na sinabi ng doktor, yan kasi. Kasi maintindihan ko naman kayo, hindi na rason yung walang pera dahil meron naman tayong tulong galing ng gobyerno. Pag pumunta kayo sa ospital, may PhilHealth ka, okay na yon. Ang kwan kasi diyan, kaya tayo natatakot kasi lahat ng kakilala natin, kamag-anak, kaibigan na nagkaroon ng problema, nagpa-opera, then nag-chemo, namatay. So kaya kayo takot na takot. Pero nag-take ba sila ng Max International product? Nag-take ba sila ng Celgevity Max 1 or Max GXL? Hindi. Kasi ngayon, lahat ng cancer patients nagpa-opera, nagkikimo, nagre-radio, taking the Max International product, ang dami nang nagte-testimony dito na talagang okay na sila. So tingnan nyo ngayon ito, after 2 years, malaki ang problema, nanghihina, etc. Dumami na naman ang free radical niyan. So mapipilitan naman tayong mag-increase ng dose nung natin, Max International product, at baguhin yung lifestyle para bababa yung free radical. And pag medyo lumakas-lakas ng konti, pa-opera po. I'm telling you. Mas importante po yan na magpa-opera po kayo at saka kung sinabing mag-chemo kayo. Dahil mas maganda yung chances ng survival pag gamitin natin lahat yung modalities. Meaning, gamitin natin yung Western medicine through operation, chemotherapy, immunotherapy, radiotherapy, then take our product and tignan natin yung lifestyle. Baguhin natin yung limang sinabi ko. Very specific yon. So, dapat ganun po ang gawin natin. So, Ma'am Agnes and Ma'am Arlene, ikwan nyo, Ma'am Ellen, kung sino man ito, i-encourage nyo. Let him or her talk with yung mga survivor na natin. Ang survivor natin yan, 5 years and above, na Right. cancer before, then okay na sila. Pwede na natin sabihin survivor kasi kami mga doktor, hindi namin sinasabi ang survivor kasi ang katotohanan yan, siyempre, hindi nag-take ng product natin. 7 years, 10 years, or 15 years, hindi binago yung lifestyle. Kaya medyo tumatagal yung iba kasi na sinasabi rin ng doktor yung tulog nyo, yung exercise nyo, yung pagkain nyo, yung stress na yan. Baka binabago nila yon pero we cannot do that perfectly. Kaya in a long term, nag-accumulate na naman yung free radical, may cancer ka, wala nang magagawa. Tuloy-tuloy na at mas grabe na yung cancer. So that's why kailangan natin pagsamasamahin po yung modalities. Yes, Doc. And Yes. in relation with that, Doc, naalala niyo po yung yung pinapakonsult po natin sa inyo na stage 4 breast cancer. Ngayon po nasa ospital na. Di ba gusto po natin na ipatanggal sana kasi malakas pa siya nung time na yon. Yes. Kaso ayaw niya po talagang ipatanggal. Ngayon parang ano na po, nandun na sa ospital. Hindi ko po alam kung anong lagay pero parang delikado na po. So kapag daw po ba, kaya pa po daw ba ng max yung, yung case niya? Kasi 2 weeks na daw siyang nasa ospital. Kaya pa rin daw po ba yun, Doc? Depende. Depende kasi kailangan kailangang gamitin natin lahat yung tatlong modalities. Huwag natin kalimutan yon. Definitely, ang dami niyang free radical dahil ano bang kinakain niya ngayon? Wala siyang exercise, definitely. Ang tulog, hindi natin alam, baka na-stress. So, dito mo gagamitin yung nakita ko nung pandemic. Nakakita ako ng Biblia, nakakita ako ng rosary sa mga Katoliko. Alam niyo ang sinasabi ko sa kanila? Ito kasi ang mahirap sa atin Maalala lang natin yung Diyos natin pag may problema tayo. Sinasabi ko yan. Kasi we are not ready at all. And yan, pag ikaw ay ready talaga, wala kang stress, definitely. Hindi ka matatakot and everything Kasi basta your spirituality is real, talagang authentic siya. Now, in reference to her case now, may magagawa pa rin ang product natin. Because remember, sige, i-recall nyo yung mga natutulog sa ICU. Yung mga comatose. Comatose yan bakit bumabangon? So, ganun yun. So, may pag-asa pa rin yan. Kaya lang, pagsamasamahin natin, nandyan na sa Western medicine and hoping na tama lahat yung procedure na ginagawa. We hope for that.
Okay, that is the Western medicine side. Let the patient take, ito na yung time na medyo increase natin ang dosage. Kasi talagang grabe. Kaya nga, itong nagtanong ng una, very important po, huwag pong magpalit, magpa-opera. Mas maganda maliit pa lang, patanggal mo na para mas sigurado ka. Kasi whether you like it or not, yan yung source eh. Halimbawa, sa gulay or kahit na anong part ng niluto mo or part ng kahit na anong bagay, pag may bulok na parte, di ba tinatanggal mo? Tanggalin mo kasi pag hindi mo tinatanggal yun, mabubulok lahat eh. So ganun dapat yung perspective natin. Kaya nga, palagi nating i-emphasize the reason why ayaw natin ng Western medicine kasi karamihan kasi sa napakagastos, pabalik-balik, mamatay din naman, mga ganun kasi ang nasa mentality natin, which is wrong. Nakasabay ba ng max? Yung mga yun, hindi eh. Kaya sila namatay, kaya sila nagkagrabe, grabe. Dahil wala silang max eh. That's why yun ang gagamitin natin na strategy by letting them talk with our associates or kahit hindi pa nag-member na gumamit na ganun ang nangyari dahil ginamit lahat yung tatlong modalities. Kaya sila okay hanggang ngayon. Ito, yun lang ang magiging ko doon, may advice ko, medyo increase yung dosage hoping na kaya pa niya yung operation kung operahan man at hindi naman yan operahan pag hindi kaya at hindi rin i-start na chemo yan pag hindi rin kaya. So, uh, yan ang maganda sa product natin dahil siya nga yung nagbibigay ng pag-asa eh. Yung mga hindi na kaya. Kaya ang ginagawa natin, before tayong nagpapa-opera, before tayong nagpapa-chemo, bugbugin muna natin ng product natin para lahat yung free radical na nag-cause ng problema is neutralized na. So, strong ka na, you are now ready for the Western modality. But remember, huwag kang pakampante doon sa lifestyle mo. Dahil doon galing yung free radicals that is causing your disease. Ayun, Doc. Yes, Grabe. pwede yung Max product sa pacemaker. Pwede po yan. Mm, Pwede. Kasi yung pwede. pacemaker naman is yan lang naman yung nagpapatibok ng puso. Wala pong epekto yon kasi in the first place, ito, ulitin ko na para hirap pa rin kayong umintindi. Yung tanong na, pwede ko bang isabay sa maintenance ko itong product nyo? Ganun yun, okay. Bakit ka nagkasakit? Paulit-ulit tayo para maintindihan yung mabuti. Bakit ka nagkasakit? Dahil marami kang free radical. So, saan galing yung free radical? Dahil sa lifestyle mo. So, anong nangyari? Si free radical ang nanaig sa cell mo, kinakain niya yung cell mo, kinukuha niya lahat ng electron, kaya ka nagkasakit. So, anong solusyon? Yung max product, yung the same na cell na sinisira ni free radical, magpro-produce ngayon ng glutathione. So, yung glutathione ngayon ang magbibigay ng electron, kaya hindi na pakikialaman ni free radical yung cell mo. Kaya there's time for recovery. Now, during that time na may sakit ka na, nandun si glutathione sa loob ng cell mo. At nandun din yung tinetake mo na para sa blood sugar, para sa hypertension, para sa cancer. So, nagkikita, magkakilala si glutathione at saka yung maintenance mo. Now, with the pacemaker. Bakit nagka-pacemaker? May sakit yung puso eh, may problema. So, may problema siya dahil most probably doon sa Purkinje fibers, yung pag-transfer ng kuryente ng puso para magpitik, may problema yung mga cells doon siyempre si glutathione nandun. Kaya lang konting-konti na kasi inubos ni free radical. Kaya pag naglagay ka ng pacemaker, dati na magkakilala si pacemaker mo at saka si glutathione, nakokonti na sa katawan mo. Now, take now the Max International product. Dadami lang yung glutathione mo, nakakilala ni pacemaker mo. So there's no problem. Mm. Thank you, Doc. Ayan. So, salamat po, at least malinaw po. Kasi mga takot na takot po kasi yung mga tao kapag bago mag-take, lalo na siguro iniisip nila puso, ang dami naman nating natulungan sa puso. Ayan. Doc, meron pa po. Ayan. So, kasi ito po, Doc, mga may sakit, before po ba mag-take ng product, kailangan daw po ba siyang kumonsulta muna siya sa doktor niya bago daw po mag-take ng Max?
kumonsulta ka na lang sa akin dahil pag sa doktor mo, hindi ka pa ipagtetakin yan. Sabi niya, ay, nakakasira yan ng liver at saka kidney. Okay. Sabi ko, sabi ko nga, Doc, sabi ko, umattend ka sa meeting. I don't know kung naka-attend po siya ngayon. Kasi sabi niya, kasi high blood po siya. Ang tinetake niyang para sa BP niya is 100 milligrams. Ang taas na, Doc. Hindi, okay, okay lang naman yon. Kasi pangit naman pa kasi, let's say, Hmm. bakit 100 milligrams? Lalaki ba yan or babae? Lalaki po. Oh, kasi ang dosage niyan is 1 milligram per kilogram. Eh kung Mm. lalaki na malaki, na ang weight niya is close to 70 to 100, hindi pwede ang 50 milligrams lang diyan. Kailangan 70 to 100. Kahit nga 200 ang ibigay mo diyan. Walang Mm. problema. Mas effective. Dahil yung liver natin is very strong. Talagang siya naman ang magkocontrol kung kahit gaano kalakas yung gamot na i-take mo. Kaya nga sabi ko, sa product natin, kaya lang yung na-stress ka lang siyempre kung mayaman, okay lang kahit isang box isang araw. Pero pag hirap naman sa buhay, yung normal dosage lang na nakakatulong. Kasi remember, like Box GXL, what is the increase? The research of Dr. Keller says that the increase of glutathione is 292% with a 3 capsule 2 times a day. Clear? Mm. Ngayon, bakit ko pinapayagan na not lower than that? Because you don't need 292 or 300%. You need only 100%. So what is one-third of 6? Eh di pwede yung 1 capsule 2 times a day. Sana. Pero ang point ko is, kumusta ang lifestyle mo? Okay ba? Kasi otherwise, hindi lang 3 capsule uh, Once a two day. times a day. Ako right now, dahil medyo hirap ako sa other component ng lifestyle, 3 capsule 3 times a day ako right now. Yan ang ginagawa ko ngayon. Eh nung COVID nga, di ba, sabi ko sa inyo, 5 capsule 3 times a day para siguradong malakas yung immune system ko. Sure ako. And I have proven that. Dahil nung 5 capsule 3 times a day ako sa mga hospital, 12 hospital, hindi ako na-infect. Pero nung nasa office na ako, bumalik ako sa 3 capsule 2 times a day, nag-positive yung nutritionist ko, nahawa ako. So kulang yun. So depende. So there is an increase of 292%. So that's why kailangan natin yon na ibalanse yon. Yung lifestyle at saka yung kwan natin, yung dosage ng product natin. Kaya very important yung expression na binibigay ko sa inyo na tatlo, yung mathematical expression of disease caused by the free radical, and the free radical comes from your lifestyle. Which ang pinaka-importanteng kwan dito is how much or how many should I take. Ganun yon. Thank you po, Doc. Ayan. So, meron pong tanong dito, Doc. Kasi acidic po sila. Ito naman, general question, hindi naman po tungkol sa Max. Doc, ano daw po? Ano daw po yung bawal sa acidic? Mga food? Bali, pag acidic talaga, ang pinakabawal dyan, ang sigarilyo kasi because of the nicotine. Then yung mga soda, yung mga soft drinks because of the carbonate. Then yung sili, hindi sa totoo lang, may capsaicin yan, anti-inflammatory yon. So siyempre hindi nyo alam yon. Na mas nakakatulong yon kahit sa almoranas yon. Ay, Yung pwede sili po na ang yan. sili, Doc? Sa acidic? Sili ka mo? Yes. Pwede Okay. yun. Oh, Mm. pwede yun. Walang problema kasi kwan yun eh. Kaya lang yung acidic kasi, bakit siya acidic? Ah, grabe ba yung kwan niya, kaya nakikita nyo yung proton yung positive sign yun eh, parang free radical eh. Kaya yung mga gamot natin at proton inhibitor ngayon, like omeprazole, mga ganyan, para hindi masyadong lalabas yung hydrochloric acid. Kasi kung may hydrochloric acid sa tiyan mo, then may sugat, yung stomach mo, yun yung mahapdi. Kung may sugat, then hydrochloric acid, talagang mahapdi yon. So anyway, at any rate, what is more important is yung product natin is very effective para dyan. And dito mo ma-prove na yung immune system mo is tumataas sa product natin dahil sa mga peptic ulcer disease, yung mga GERD, itong acidic nagsasabi ngayon. Pag tinetest natin yan, kung minsan merong bacteria dyan, we call it H. pylori na bacteria, and we give antibiotic. Now, with our product, kinokontrol na niya yung inflammation, yung immune system mo lumalakas, kaya siya na ang bahala kay bakterya. Pinapatay na niya, hindi mo na kailangan ng antibiotic. Doon sa mga
nakaramdam ng ganun na. Pero again, in relation to my equation, kung gusto mong mas mabilis yung recovery mo, isabay mo itong product natin doon sa omeprazole or kung ang binigay ng doktor mo is azithromycin or clarithromycin or coamoxiclav with omeprazole, sabayan mo ng product natin, mas mabilis ang recovery. Kasi, why? Yung Western medicine, yun yung specific na maggagamot doon sa disease mo. Ngayon, bakit ka nagka-disease? Because of free radical. Diyan naman aaksyon yung product natin ng Max International. And consequently, limunin mo si lifestyle mo kasi diyan nanggagaling si free radical. Ayun, yan. So may bago po ako natutunan sa inyo, Doc, kasi po acidic po ako. Though okay na ako, pero yung sili pala pwede. Yun lang po. Bago po yun sa akin, Doc. Bago po yun sa akin. Kape, Maanghang yan. kasi Yung sili, kape, Doc. soft drinks, yan na, sigarilyo, kape, soft drinks, yan yung mga pangit na kwan. Kasi Pero pagka ang yung mga minamas, maasim, yung mga maasim na kwan, maasim na, remember yung maasim nga yung mga kwan natin, yung mga vitamin C coming from fruits, pero those are ascorbates. Kwan yun, Mm-mm. salt yun, so walang epekto yun. Pero pag yung acid na tinake mo is like yung mga acid na pangluto ng kwan, sinigang, baka nga hahapdi yung sikmura mo. mm. Pero Ayun. pag may almoranas ka, bawal naman yung sili. Sabi ni Doc, okay lang. Okay lang ba yun? Di ba, Is, Doc, sabi niyo po, alin yung yung Pag sili pwede sa yes, yes, almoranas? yes. Kasi capsaicin yan. Tignan, i-google nyo mamaya kung ano yung capsaicin sa Sis. sin. Ayan. Capsaicin. Yan yung sabi ni Doc, okay lang daw ah, kapag sili, Doc. Pero halimbawa kasi meron ako dati na hindi ba bago mag-max. Ewan ko na to kung totoo kasi ba't ganun? Pag kumain siya, basta may paminta, something like that, kahit na anong maanghang, paminta or something na nahalo sa spaghetti pancit, ano daw siya, talagang, alam niyo yun, yung nagdudugo, yung Maani Almoranas na. Hindi ko lang po alam kung totoo pa, pero natulungan naman ng Max. Pero, pwede po ba yun sa kanila? Well, Sabi. well, possible yun dahil depende kasi lalo na dinagdagan mo na naman ng mas pwede. Remember, yung sabi mo na yung paminta, yan yung bioterin ng Celgevity. Mm-mm. oh. So, ewan ko, may ibang component siguro na doon sa mga tinitik niya, yun ang nagkokos. Not the bioterin and not capsaicin. O kasi okay naman po siya eh. Okay, nag-okay naman siya sa Max. Kasi nung nag-take siya, GXL naman po yung nakatulong sa kanya, Doc. Kasi yung iba po, di ba, Celgevity, yung Ah, kanya naman po, GXL. Kaya tuwan-tuwa siya kasi dati, siguro, ewan ko, lifestyle din siguro. Kasi nung nag-take, before po mag-take ng product po yun, hindi po siya kahit spaghetti or or pansit, hindi talaga siya nakakakain kasi nga po bumubuhos daw yung bumubulwak nga ang sabi sa akin kaya takot siya eh. Yun po yung sabi niya. Pero buti na lang ah. po na nakatulong po talaga yung product. Doc, may mga tanong pa dito sa Facebook. Medyo mga puro cancer po tayo, Doc. Yung isa po kay Ma'am Emmy, sabi niya, breast cancer po ang pasyente at ngayon nasa buto na po. Ano pong marerecommend nyo na max product at ano po ang dosage? Thank you po. Yung available na i-combine mo na lang kasi available naman ngayon eh. Yung Max GXL sa Max 1. Max 1. Okay, Then, sige. then, then yun, sa bone scan yan. So, bali, yan eh, nasa metastatic na yan. So, para bigyan natin, para matanggal yung stress niya, hanapin nyo yung natin, yung associate natin na metastatic na rin. Si Ma'am Litz ba yun or si Ma'am yung nag-metastasize na after some time. Meron tayong breast cancer Ate Liz survivor po. ngayon. O Ate yan. Liz. Kailangan mag-usap sila para mabigyan lang, para matanggal yung stress niya, medyo magkaroon ng better hope na Ay, para yung lifestyle talagang yan ang culprit eh. Papatayin ka talaga niyan. So kailangan baguhin mo yan and you can only do that while talking to a survivor. Kung ano nangyari. ayun. Sige, Doc. Basta po, Ma'am Emmy, usap po tayo kung gusto niyo po makausap si Ma'am Litz. Ate Litz talaga, ano po yan?
Very willing to help po yan. Si Ma'am Elizabeth po, sabi niya, good evening, Max 1 po or Max GXL? Sa gaya ko po napuyat kasi po nagtitinda ako ng almusal. Kagusto niya i-combine sa 357. Ano daw po ang maisasuggest niya na okay sa kanya? Either, Almusal or either, either of the, either of the two. Okay. Kahit ano daw po, ma'am, walang problema kasi glutathione enhancer naman po yan. Okay. Ito po si Sir Eliso. Ito po yung ano niya, Doc, yung sabi niya, Max morning po, Doc, nagpa-opera na po ang asawa. Nagpa-opera na pala sa breast, sagad na po sa ribs. At na-diagnose po na may tubig na po sa lungs. ah, Nilagyan po ng pigtail, dugo na po ang lumalabas. Sabi po ng doktor, nasa terminal na daw po case ng asawa ko. Patuloy pa rin po ang painom ko ng Max GXL question mark. Any suggestion po? Itutuloy pa rin daw yes, po ba ang pag-inom ng yes, Max? yes, definitely. Palagay ko baka pati yung chemo niya baka ayaw na rin ibigay ng doktor kasi sinabing terminal na eh. Pag sinabing terminal, I don't know kung nagbibigay pa rin sila. Ah, isama mo na rin yung husband or any member of the family or the patient herself na kausapin yung mga survivor natin para magkaroon lang sila ng pang-boost ng moral nila. That will help a lot. That will help a lot. Sige po, Doc. Sasabihin ko po. So, i-combine na lang po natin, Doc, ang Maxon and GXL, Doc, no? Yes, For at saka kung kanyan, almusal. kung halimbawang kanyan, kung halimbawang willing willing tala sila na na medyo yan yung medyo magtaas tayo. Mm-mm. Available naman ang Max ATP sa office, you can order. Then doon sa pwede mong tanggalin sa capsule yung mga GXL or Max 1, ihalo mo doon sa ATP, yun na Mm. ipainom. Ay, sige po, Doc. Very, very effective nga po yun. Ayan. So, yun po, Sir Eliso, ituloy po natin kasi ah, habang nandyan pa po, dun po natin masusubok si Max. Di ba? Okay. Si Ma'am Elsa po, ang sabi, good evening po, ma'am. Yung gatas, okay po daw ba sa acidic, Doc? Yes, oo. Kaya lang, initially, pinagbabawal yan ng naming mga doktor. Pag acidic ka, pinagbabawal namin yan. Kasi depende naman kasi sa gatas eh. 'Di ba merong yung non-fat, meron yung konti lang yung fat niya, ganon. Ah, Piliin mo yung gatas na yung soya. Soya yung kanyang content para at least mas matolerate nung kanyang Pero pag nag-take ng product natin, wala nang problema, sikmura yan. Sigurado. Yes, Doc. Ako rin. Dati-dati po, pag sa gatas, nararamdaman ko na, nag-a-acid ako. Pero ngayon naman po, nag-okay naman yung tiyan ko. So, for now, Doc, okay, okay pa. Ayan. Ensure daw po iniinom niya, Doc. Ensure naman kasi. High TETs kasi yan. Mataas ang calcium kasi yan ang iniiwasan natin pag hyperacidity, yung high in calcium. Yan ang Mm. problema talaga. So, ang Mm. gatas kasi high in calcium yan. Nataon na yung Ensure talagang napakataas ang yan. Calcium kasi yung mga may problema yan ng let's say yung mga nagcrack-cramps. Kaya alam natin na pag yung nagcrack-cramps ka, ang titignan mo lang dyan is calcium, magnesium, potassium. So that's why pag tignan nyo yung Max ATP natin, napakaganda yun, meron lahat yun. Then may vitamin D3 pa yun. So ganyan kaganda ng product natin sa Max International. Hindi lang ninyo napapansin pero yung mga pangangailangan natin talaga kompleto na with our products. Oo. Ayun, sabi, so ensure, Doc, masyadong mataas so nakaka-acid. Yes, Buti na lang yung nanay ko hindi nag insure. Ano lang, simpleng ano lang yun, gatas lang yun. Hindi pa siya nag insure. Ate Agnes, pero ano po, nagmamax yung mother ko ngayon. Ate Agnes, meron ka pang ano dyan? Meron pang tanong dito, gusto mo pong basahin? Oo, Nakita mo? may nagtatanong dito, Doc. Mm. Yung sa diabetic po, may pag-asa pa daw luminaw yung mata at katarata at ano pong product ang iinumin niya?
Well, dalawa ang problema natin yon. Isigurado niya muna yung panlalabo ng mata. Talaga bang yung optic nerve ay talagang sira na? Or yung katarata kasi, yung lens lang yan eh. Madali lang yung lens kasi pwedeng palitan yan. At pag pinalitan natin yan, lifetime na hindi ka na magkakaroon ng cataract. So, tingnan natin mabuti yun because remember, yung na-stroke na hindi makalakad or tabingi ang paglakad, after so long, naaayos ng product natin. So nerve kasi yun eh, nerve yung affected dyan. So ganyan din sa diabetes, yung optic nerve nasisira. So hoping na kwan yan. So kagaya na nasabi ko, kung kaya at saka kaya nating iorderan, maganda yung kwan natin dyan, either Enfuse or ATP na idadagdag kasi may mga kwan yan, eh, especially uh, yung Enfuse kasi may B-complex din yun. So that's why yung combination ng mga products natin napakaganda para maayos yun. Then yung katarata, uh, ewan ko kung meron na tayong wala pa akong nakitang or narinig sa inyo, sa lahat ng lectures ko, yung may katarata na na-diagnose na after taking the product, nawala. Kaya hindi ko masagot yan. Ang masasagot ko lang yung nerve kasi iba yung nerve, iba yung lens eh. So, pero sa grado ng mata, kagaya ko, 800, 400, ganyan ang grado ng mata ko noon. Ngayon, 200 na lang with the product. Bumaba na nga, medyo malabo na itong salamin ko, kaya baka less than 200 na rin. So, there is always a chance for recovery. Kasi yung nga sinasabi ko na nung pinakialaman kasi ni free radical yung cell, kaya nasira si cell. Pero nung meron ka ng glutathione, siya na nagbibigay ng electron, kaya nag-rest na si cell at going in the road to recovery. Ganun kasi nangyayari eh. So kung gaano kasira yung cell mo, it will take a longer time na makarecover, lalo na kung yung lifestyle mo bulok. Pero pag maganda yung lifestyle mo, okay yung intake mo ng product natin, mas mabilis ang recovery nung cell na sinira ng free radical kasi sa cell niya kinukuha yung electron eh. Ginugulo niya eh. Ngayon na nandiyan na si glutathione na nagsusupport sa kanya nung pangangailangan niya, tahimik na siya sa loob ng cell mo, yung free radical. That's why nakaka-recover yung cell. Okay. Yung Max Infuse, di ba medyo matamis yun? Okay lang po. Walang problema yon. Kasi babalansehin naman yan ng product natin na nag-form ng ng glutathione. Kasi pag nag-form ng glutathione, yung peripheral resistance mo pag type 2, maging okay. Pag type 1 ka naman, mag-produce ka ng insulin. At definitely, ang katawan natin napakagaling yon. Kung yung tamis na yan is galing sa sugar, gagamitin niya na parang ribose yan ng ribosine. Siya ang magiging source ng energy ng production of ATP. So, kahit na po diabetic, pwedeng-pwede po yung Max ATP. Yes, pwede Even yan. even infused, Doc, no? Yes, yes. Infused. Yes, Doc. Ayan. So, meron pa pong tanong sa Facebook. Wala pong tanong, Te Agnes. Meron pa. Mayroon dito nag-share ng testimony niya si Ma'am Glo. Sabi niya, ang testimony ko rin yung brother ko na allergy sa hair color. Na magamata niya, binigyan ko ng GXL, ang dosage is 333. After overnight, sa umaga nag-subside na yung pamamakit. Yeah. 3 days totally healed na. Yeah. Minsan. Tama yan, tama yan. Doc, meron tanong dito. Sabi niya, good evening po, Doc. Yung lumbar ko po, ano ang magandang max na inumin? Lumbar? Lahat ng yan. Lahat ng product natin kasi inflammation ang problema niyan eh. Pwedeng naiipit yung spinal nerve kaya may sciatica or lumbar issue. As a very strong anti-inflammatory, any of our product, proven na yan. Kagaya nga pati yung pain ng Yung pain kasi nung kanina, yung shingles, nasisira yung shift ng nerve. Diyan naman sa lumbar, baka may slip disc or whatsoever, naiipit yung nerve dahil may inflammation. So, nag-i-inflame siya. So, our product will always help. Lahat nung nagpo-produce ng glutathione. And remember, diyan na yung synergistic effect ng ibang component ng products natin.
pagbasahin nyo yung mga quercetin, cordyceps, yung other components, 7 sa GXL, 12 sa cell-GVT, makikita nyo mga very strong anti-inflammatory in their own kwan yun, self yung mga kwan na yun, products na yun. Okay, ayan. Ate Agnes, gusto mong basahin yung tanong ni Sir Elorde? Tanong ni Sir Elorde ay, Good evening, Doc. Maganda po ba ang Max 357 sa may diferensya sa mata at mga ilang cup ang itik? Yes po, kahit yung, no, yung normal dose lang po, yung 2 capsule 2 times a day, okay na po yun. Definitely makakatulong po yun sa kwan, sa mata natin, yung omega 5 and 7 yun. Nakakatulong doon. So, uh, yung kasing, ito yung kwan ito yung diniscuss ko sa Baguio kanina. Sometimes when we talk, general yung pag-uusap natin. Ngayon, medyo nagiging technical tayo na alam ko naman na intindihan na ninyo. Dahil noon, bakit ka green, yellow vegetable? Because of vitamin A. Bakit ka nabubulag? Hindi natin pinag-usapan yon. So, nabubulag, lumalabo ang mata. Ano ang solution? Vitamin A. Yun yun. Remember, vitamin A is an antioxidant. So, free radical ang sumisira sa mata mo. Kaya mo kailangan ang antioxidant. And we have now the most potent antioxidant. Kasi remember doon sa lectures natin yung sinauna, kaya palagi kong hinihigi sa inyo eh. Ano yung kailangan ng cell? Oxygen, food, water, and glutathione. Antioxidant yon. So ganyan yung buhay ng cell natin. Yung tatlo, oxygen, food, water, and antioxidant. It so happened that Max International product antioxidant is the most potent antioxidant, yung glutathione produced by the body. So ganun yon. So makakatulong yung any of our product diyan sa problema ng mata, including yung 357. Pero mas malakas yung kan pa rin, yung glutathione enhancer natin. Parang pandagdag lang yung 357. Okay. So, i-combine pa rin, Doc, no? O combine Yung pa rin. Hindi isosolo yung 357. 357, yes, Doc. Doc, Ano, meron sagot? pa po, yan, meron pa ako. Ayan, ito, tanong din sa akin. Nakakatulong daw po ba yung Max product sa lupus? Anong daw product po ang maganda sa mga products natin? So bali, kung ano yun? Anong lupus ba yung problema ng pasyente? SLE ba yan? Pag systemic, lupus erythematosus, so yan yung pumatay kay kwan noon, the late Bongbong Senior, si BBM Senior, dahil kwan yun, may SLE siya. So definitely makakatulong. And ito yung sinasabi ko sa inyo usually na medyo mamimili ako ng product, depende sa formulator, kung available. And since ang formulator natin ng autoimmune disease, because SLE, lupus in general is an autoimmune disease, si Dr. Keller is an immunologist. So pinag-aralan niyang mabuti yan. So Max GXL, take it as yung kwan lang, yung normal dose. Pero pag yung lifestyle mo is hindi kaya, or medyo maraming gamot na binibigay sa iyo ng doktor mo, so medyo i-increase mo lang ng konti yung ah, product natin to counteract yung lifestyle at saka yung effect ng mga gamot na lalo na kung marami ang binibigay. Usually nagbibigay kasi na steroid yan and some other medications. So malaking maitutulong yan and kailangang gawing maaga yan dahil when you talk of lalo na kung SLE, systemic, kaya kung systemic, lahat ng membranes yan may possibility masisira. Membrane doon sa part ng kidney, diyan sa lungs, diyan sa heart. Lahat ng the whole body na merong membrane pwedeng masira kasi. Hmm, okay, Doc. So, Doc, halimbawa, meron pang tanong tungkol doon ayun nga, sa lupus. So, talagang makaayos daw po ba, Doc? I mean, pag Yeah. nag-take ka, as in, maayos daw po ba? In fact, pag tanungin mo yung doktor niya is, tignan natin. Mm-mm. Yan Yan ang po yung sabi isasagot. ko sa akin. Opo. Yan ang isasagot ng doktor because that is the truth. Yan ang Mm-mm. katotohanan eh. So, it's the same with our product, pero ang kaibahan nito, ah,
pinag-aralan ni Dr. Keller dito ng matagal, and this is not a synthetic drug. At saka yung action niya is to neutralize yung free radical that is causing your problem. So it's entirely different. But it has also an action na anti-inflammatory siya. Kasi yung lupus na yan talagang kung minsan may mga discoloration din ang kanyan eh. Ang mga skin, ganon. Aside from yung laboratory findings na napakataas ng kanyan. Yung mga parang markers leading to lupus pag titignan mo yan sa laboratory. So mabuti Max GXL yung available ngayon. Ikwan na lang, yun na lang ay bigay sa kanya. At maikukumpara niya naman doon sa tinitake niya dati na synthetics. Pero wag niyang tigilan yun, okay lang. Pag-take niya ng product natin, sigurado yan yung pagbabago. Talagang grabe. Biglang-bigla mapapansin niya yan. Po, Dok, kasi, di ba, usually ako pag may hirap sa pagtulog, ang sinasabi ko, and meron ding mga suggestions na the best time to take the product is 5 hours before sleeping. Kasi yung Yes. iba, Yes. parang gising na gising, di ba? Yes. Pero may nagtatanong po sa akin, pwede daw ba niyang i-take yung product before bedtime, isabay sa mga multivitamins niya? Yes, basta hindi affected yung kanyang pagtulog. Okay lang. Okay lang po, Dok. Okay lang. Oo, kasi may experience po. Ayun, naalala niyo po, Doc, yung sinabi ko po sa inyo na nagkaroon ng brain stroke na parang aneurysm na din. Meron Ah, na naman po, Doc, na this week bago kami pumunta ng office. Ay, hindi pala bago pumunta. Bago pumunta ng office. Di ko na po nabanggit sa inyo. Kumuha po, hindi pala tayo nagkita kasi kumuha po kami ng product ni Ma'am Agnes. Na brain stroke po 'yon. Isa to, another case po ito. Pero first time niyang marinig yung product, ang Max. Ang nagtitake lang yung pinsan niya, na-refer ng pinsan niya. Ngayon, pinagbawal, decided yung family na ipatake yung nagkaroon ng brain stroke. Kaso yung doktor binawalan. Sa mga ganong cases ba, Dok, may magagawa ba yung family na gusto nilang ipatake yung product? wala pag sa loob ng hospital. Hindi Or, talaga po. or pag malaman, gagamitin against sa'yo yun kung may nangyari. So Mm, that's why, kung gawin mo man yun ng palihim, palihim talaga na walang makakaalam. mm, mm. Kung nag-decide ka, you can do it because your decision would be right. Mm. So kasi po, yung una po, 'di ba yung si Ma'am Des, na member na po kasi yon, nagte-take na po talaga sila. Sila yung nag-decide, may pinirmahan silang waiver. Mhm. So nagsabi po sila na eto, kahit na anong ihalo dito, wala ang pananagutan yung doktor ang Yeah, ospital. yeah. Eto naman po, Dok, takot naman sila kasi wala pa silang trust sa product eh. Kumbaga parang ngayon pa lang nila narinig, pinapanood ko lang po yung mga videos natin ninyo, Dok. Syempre first time nila. Gustong-gusto, kaso binawalan ng doktor. So, yun nga po yung tanong ko. Kaso, unfortunately, Doc, itong pangalawa na hindi nag-take ng product kasi sinunod nila yung doktor, nawala na yung Yun na nga eh. pasyente. So, Nawala. bali ganito, since we have these experiences, kaya Mm-mm. ako sinasabi palagi sa inyo na take note of all those cases na talagang medyo magical yung nangyari at ipapakiusap nyo sa mga ganyang pasyente. Kasi definitely they will follow us more than us. As doctors, more than us as associates. I'm sure about that. Ibig sabihin, mas maniwala sila sa doktor. Pero pag yan ay pinakiusap mo sa mga associates natin with experiences, ngayon, magbabago ang decision nila. Medyo mababawasan yung sa western side, dito ngayon sila sa free radical side, definitely. Kasi for so long, parang pandin yan pumunta ka naman sa barangay, i-offer mo yung western medicine, definitely out yan. I-offer mo yung product natin, baka medyo tangkapin pa ng konti. Kasi mas maniniwala siya sa binibigay na albularyo, na yung mga bark or leaves or roots. Sure Mm-mm. yan, so ganyan din sa doktor. Mas naniniwala tayo sa doktor kasi na-expose tayo dyan That's why yung decision natin towards the doktor. Pero pag nagsabi ka na nung mga nakalusot of the same issue, sigurado yan magbabago yung decision. Makakatulong yun. Yes po, Doc. Actually, Doc, sinend ko sa kanya yung screenshot nung
Wala pang 1 linggo yun na nangyari. Screenshot ko po yung convo ko doon sa ano namin na talagang naging okay kasi wala na po inuwi na baka sa hospital yung nauna na sinabi ko po sa inyo na brain stroke na nag-bleeding. I think inuwi na po sa bahay kasi ano na hindi na sa hospital care from ICU. So Ah, talaga ang ganda ng development po sa kanya. Kaso ito po, ayun, sinabi naman ng doktor, wala na tayong magagawa, pero hindi pa rin pinapainom nga yung product. So parang wala pang 24 hours, doc, namatay na eh. sayang. Wala pang 24 hours eh. Kaya, ano ko, Ma'am Agnes, idadaan ko sana yung madaling araw yung 4 o'clock. So Mm. makakainom na sana siya. Actually, nung gabi pa lang, Friday night, yung pinsan niya, binigyan na siya ng Max 1, tsaka Mm. GXL. Sabi ko, i-take mo yan kasi sayang dadaan ko sa madaling araw yung ano yung max. Kaso nga po, ayaw ng doktor. As in, kahit ipilit daw nila, ayaw. So, wala silang magawa. Kaso Mm. Kasi, namatay. kasi ang problema pa kung minsan, lalo na kung yung family, merong mga paramedicals. Merong nurse, merong medtech, merong kung ano-ano, pharmacist sa family. Mas magaling pa sila sa doktor kung minsan. Kaya, kaya sila rin yung ayaw. Oh, nalungkot ako kasi sabi ko, yung pinsan, siya yung nag-offer eh. Sabi niya, saan ka pupunta? Kasi yung kumuha ng max sa akin, saan ka pupunta? Te, namatay na yung uncle ko. Ha? Sabi ko, ang bihira, wala pang 24 hours. No? Sana man lang pinatikim man Yes. lang ng max. Sabi ko, wala nga palang magagawa pag nasa loob ng ospital, doc. Wala kang magagawa. Violation yan. Mm, okay. Buti na lang po yung ospital doon sa bandang, ano yun Catanduanes yun, doc. Yung sa Mhm. Verac. Pumayag Ah. yung doktor nila. Alam nyo, pag ang doktor pumayag sa ganyan, that is one clue, or pinapauwi, or ipakain na lahat, at kung anong pinagsasabi, wala nang magagawa talagang Western medicine dyan. Basta ganun ang sinabi ng doktor. Mm. Oo. Kasi pumayag na po yung doktor eh. Yes. Doon sa Verac. Ah. Mag-sign lang ng waiver. Yeah, protection niya lang yun kasi kwan pa rin siya Hindi pa rin siya skeptic pa rin siya dahil hindi niya naman kilala itong product natin. Oo. Mm. Yun nga, buti na lang po na try o di wala na, hindi na, nagulat nga din daw sila, but parang parang wala namang nagawa yung ano kasi ilang araw na pero nung nag-max talagang ang galing po talaga ng Max products natin. Yun, yung ganon na pasyente natin, ang gamitin ninyo sa mga skeptics para Mm. mapan nila, makausap nila at nang marinig nila. Halimbawa si Sir Pan natin sa Quezon, no? Pag yan ang mga makausap nila, magigising na sila manang mamamlit. Mm. Opo, opo, Dok. Buti na lang po yung mga ano po natin, associates po natin dito na ano very willing naman po sila. Kahit po si Sir Michael, Well, kasi you should always use the word that we are using, which is sharing. You share the product, you share the experience, just don't share yung mga hindi magandang gawain. mm, Mm. ayan. Mukhang may tanong yata si Sir Ronel. Sir Ronel, may tanong ka ba? Nag-open ng mic eh. May tanong po ba kayo kay Doc? Okay, Ayan. so Yeah. Sige po. Gusto niyo po magtanong, Sir? Sir Ronel? Ay, sorry ba? Doc, eto ano naman tayo, ibang ano naman usapan naman to, Doc, sa mga lalaki. Pero kasi ano recent experience naman to. Ano naman po tayo, Doc, Ano naman po tayo parang educational naman po tayo. Kasi meron po akong isang nag-take ng product na nalaman ko na ang problem po pala niya is yung sa organ niya is Erectile dysfunction. opo, Hmm. yan, ED, erectile Erectile dysfunction. dysfunction. No. Yung kapatid niya, meron siyang kamag-anak na doktor. Sabi lang nung doktor, parang walang, ganyan talaga. Normal lang yan kasi nagkakaedad ka na, ganyan-ganyan. Pero Mhm. take po ng product ng Max GXL, Hindi, naging okay daw po siya. So, yan, ano yan, po yan, yung yung, ano, yan, Dok? yan kasi yung nilelecture ko sa inyo na kwan, sa aming mga kalalakihan na mga kwan, mga Mr. De La Cruz noong araw.
Then dahil sa diabetes at saka hypertension, naging Mr. Nakayuko. Pag Oo. ang product natin, magiging Mr. Nakatayo. Yung nga. So yun, explanation dyan is, ang erectile dysfunction, yung pagtayo ng ari ng lalaki is pag pumasok yung blood doon sa cavernosum. Yung corpus cavernosum, ganon. Blood yon. Paano makakapasok yung blood doon sa mga arteries ng ng ari ng lalaki kung punong-puno ng atherosclerosis because of hypertension? Mhm. Then, paano magdadilate yung blood vessel kung yung nerve na magpapadilate doon is nasisira because of diabetes? Okay. Eh, alam naman natin na yung nagtetake ng hypertensive and para sa blood sugar, di ba, lifetime ang sinasabi namin mga doktor. Lifetime yon. Now, itong product natin, ito yung medyo, nung una, medyo nagulat ako dahil kung diabetes, nag-recover yung nerve, kagaya nung hindi makakita. For example, na optic nerve yung problema, hindi makalakad dahil na stroke. Yung walang pakiramdam yung kamay dahil sa kahit namang anong klase ng nerve problem. Biglang gumaling. So, ibig sabihin, yung diabetes na nasira na yung nerve, pag-take ng product natin, naayos yung diabetes, kaya tumatayo ulit. Ang medyo kan ako dito, yung medyo namamangha ako, yung atherosclerosis kasi yan yung deposition ng mga ng mga cholesterol doon sa blood vessel, kaya hindi na siya nagdadilate. Tumigas na, kaya may high blood ka na rin dahil hindi na nagdadilate. Eh biglang nagdilate. So ibig sabihin, parang nililinis niya yung mga atherosclerosis plaques doon sa blood vessel. That's why, very true yan dahil ah, kayo mismo ni kayo mismo ni Ma'am Ellen, o Ma'am Arlene, dahil gumagamit naman yung mga asawa ninyo, eh, mapapansin ninyo na iba yung tayo. Compared ngayon, kahit magipagpustahan ako sa inyo. At kayo rin, at kayo rin, pag lalo na sa medyo umiedad na, siyempre pag bumababa yung estrogen and progesterone, kaya ka nade-depress, kaya ka nagkaka-anxiety, at nagiging disyerto ka rin. Pero Mhm. after taking our product, eh yung El Nino mo na disyerto, nagiging La Niña. Oh. Then yung depression mo, anxiety, nawawala dahil Mhm. bumabalik yung estrogen and progesterone. Ganun lang kasimple yun. Yun. Thank you for the explanation, Doc. Kasi yung iba po may mga ganyang tanong din sa amin and yun po yung tanong niya. And tinanong ko na rin po, Doc, total. Andito na tayo. Sabi ko doon sa invitation, anything under the sun. Doc, Yes, pag, yes, kasi kaysa yung very dangerous yung mga ginagamit na yan sa tadalafil, uh, oo. sildenafil, kasi nire-reseta ko naman yan eh. So, Mm-mm. pansamantala lang yun, and sometimes kung may heart problem ka pa, hindi pwede. Mamamatay Ah, ka. Oh. okay. So, mas Yung okay po. product natin, yung product natin, kung may sakit ka man sa puso, most probably maaayos niya at tumatayo pa. O, di mas maganda. Dalawa. Dalawang purpose. Ugat sa puso at saka ugat doon. Doc, sabi ni Ma'am Vilma, andito na si Ma'am Vilma ngayon. Sabi niya, good evening po. Pwede po ba siya sa may colon cancer? Yes. Yan yung the only. Yan yung the only lang na maikwento ko sa inyo na nangyari sa Tugigaraw. Okay. Tatlong stage 4 colon cancer. Yung dalawa, nagkimo. Ito na yung kinakatakutan ng mga nakikinig sa atin Nagkimo yung dalawa, first year, patay. Yung isa, second year, patay. Itong si Alfie Tumolba, sabihin ko na yung pangalan niya dahil open naman niya, nagpaalam naman ako sa kanya. Ninth year na niya itong year na ito. Hindi yun nagkimo. Nag-take lang ng product. Yan lang yung exceptional na sinasabi ko. Pero huwag niyong gayahin yon. Kung yung dalawang namatay sana, nag-take ng product natin, buhay din yung mga yon. Kaya ayaw ko rin yung ginawa ni Tumolva. Pero alam nyo, yung ginawa ni Tumolva, talagang sinunod niya yung sinabi ko. How? Matulog ka ng alas 8, ako sa kanya.
Pagkagising mo ng alas 4, so 8 hours yung tulog niya, exercise ka na. Pagkatapos itanim mo yung pagkain mo. Nagtanim yan ng gabi, ng kamote, then malunggay. Then nag-alaga ng pato at saka para hindi growth hormone yun. Pato yun, inalagaan niya at saka pabo. So yun yung meat source niya. Yun yung vegetable niya. Then meron siyang rice field sa likod niya. Nagtanim ng rice without fertilizer, without insecticide. Kahit konti ang kuan mo, makuha mo, pangkain mo lang naman yan. Ginawa niya yun. Kaya nakita nyo how lifestyle work. Nawala yung free radical niya, nineutralize ng product natin, kaya yung sakit niya nawala. Pero nagpa-opera yan na, of course. Kaya yan ang importance ng opera kasi nandun yung cancer tanggalin mo yon. Kasi yan yung kakalat So natanggal yon, then hindi yan nag-chemo. Pero ito, I'm not telling na huwag kayong mag-chemo. Ang sinasabi ko mag-chemo kayo para mas sigurado kasi iisa lang yan. Samantalang lahat ng pinag-usapan natin, 99% nag-chemo lahat yan. Yes, Doc. I think si Sir Rigoberto po, nag-chemo siya. Yung sa colon cancer case po natin, Doc, no? Kayo daw po ang nag-recommend din po Oh, na yes, definitely. Kasi hindi ako masyadong how sure I am na gagawin mo yung ginawa ni Tumolva. Nabantayan ko yun yung lifestyle modification niya Kasi in fact, pag i-recall nyo, pag nagpupunta naman kayo sa aming doktor, di ba sinasabi namin wag mo, hindi mo na kita bigyan ng gamot pero mag-exercise ka, matulog ka ng 8 hours, uminom ka ng 2 liters of water, dapat ganito ang pagkain, huwag yung mga processed food. Pagbalik mo at mataas pa rin yung blood sugar mo, cholesterol mo, that's the time that we give medication. Pero pag bumaba, ang sasabihin naman, okay, i-continue mo lang yung lifestyle modification, hindi mo kailangan ng gamot. Di ba? You experience that naman So that's what we are doing now. Kaya lang mas specific yung pinag-uusapan natin. And we hope that many are listening na para makalabit naman yung kapwa doktor ko dyan na kan. Alam nila yan. yes, Doc, para ano, sana sana po, Doc, marami na magtiwala sa Max, to, para hindi na ganun yung parang ano din ang hirap Anyway, din. unti-untiin natin. Kasi kagaya nito, meron tayong ganito ngayon. Meron kami nila Jaira naman, paminsan-minsan naman sa Bataan na ganito na iba-ibang platform. Kasi VMix yung ginagamit namin sa kan. Sa Baguio, ibang platform naman, Webex naman yung ginagamit namin sa ibang kausap ko. So, sooner or later, little by little. Kaya nag-emphasize ako doon sa tatlo para mas maintindihan ng lahat ng nakikinig. Doc, last na lang po, Doc, kay Sir Eliso. Ito na yung nasa ospital, Doc, sabi yung follow-up, Ma'am Arlene. Until now, nasa ospital pa po kami, bukas ng x-ray at CT scan. After nun, saka magbigay ng clearance para makalabas na kami ng ospital. Pwede po bang wag na kami magpa-x-ray at CT scan? Yun po Hindi, yung hindi, kwan pa rin yun. Yan ang sinasabi ko na how would we know kung ano na nangyari. Kasi in the first place, paano mo nalaman na may diabetes ka? Paano mo nalaman na meron kang hypertension? Paano mo nalaman na may cancer ka pag hindi ka nagpa-biopsy, kung hindi ka nagpa-blood exam, kung hindi ka gumamit ng sphygmomanometer para sa blood pressure mo? So that is the Western medicine side. And after that diagnosis, then Western medicines din, synthetic drugs. Gagamitin mo yan definitely. Pero huwag mong kalimutan itong sabihin ko ng more important na adjuvant. Katulungan Nagtutulungan itong Western and Eastern medicine to make it faster. Sabi ko nga, exceptional lang yung stage 4 colon cancer ng Tugigarawa. Exceptional yon. I won't recommend that. I will recommend still for at least operation man lang and chemo. So okay, okay. Dapat ituloy lang nilang kwan. Bigyan ng product natin para mas x-ray. And yeah, syempre, at least po, meron po tayong Maxon and GXL. Wag po kayo mag-alala, sir. yeah. Samahan po natin ng ATP, Doc, no? Yes, Di ba yes. po, meron naman po tayong product. Wag po kayong mag-alala, sir. Hanggat may product, hindi na masyadong mag-aalala. Nag-aalala lang po tayo pag wala. Pero ginagawa naman po ng company na may mga products. Ma'am Agnes, baka may tanong pa? Mm. Yes, Doc. Ano yung postpartum depression, Doc? Ah, kadalasan ba yun sa mga, Napapanganak. opo, bakit Yes. kaya Bali habang pregnancy kasi, at the start of pregnancy, sa fertilization pa lang, paglabas pa lang ng itlog, ayun yung corpus, yung pinanggalingan ng itlog, pag na-fertilize ng sperm yun, yung we call it corpus luteum.
Then yung endometrium mo, biglang kakapal. Yung suso, biglang kakapal din lalaki. Kasi ang taas-taas na ng estrogen and progesterone. Which is more than yung usual nung hindi ka pa pregnant. Okay. So 9 months yan na ang taas ng estrogen progesterone mo. After delivery, biglang bagsak ang estrogen and progesterone. Yan na yung depression. That's why hormonal imbalance lahat yung nangyayari sa kababaihan, dysmenorrhea, PCOS, yung mga ganyan, postpartum depression, lahat ng nararamdaman nyo dahil affected lahat yung sinasabi kong axis na hypothalamic pituitary gonadal axis, yung sa brain, sa pituitary gland, sometimes thyroid gland, and your ovary. May axis dyan, may connection yon. Pag bumaba yung mga hormones ninyo, dahil diyan galing i-stimulate ng hypothalamus and pituitary yung ovary mo para mag-produce. Ganun yon. Now, pag kulang yung production ng hormone, so may hormonal imbalance ka yan, nararamdaman mo lahat, yung mga lahat ng kanya, myoma, PCOS, dysmenorrhea, lahat ng sakit ng babae, including postpartum depression or anxiety, hormonal imbalance yan. Biruin mo yung product natin. Ibig sabihin yan, yung trillion cells mo, kasama yung cell ng hypothalamus, the brain, the pituitary gland, your ovary, your thyroid gland. Kasama yun yung mga cells na yun, punong-puno ng free radical. After taking the product, lahat ng cells na affected, na-neutralize yung free radical doon na nagkokos ng problema mo. Kaya talagang yung effect, magugulat tayo. Parang magic talaga. Dahil ganun lang kasimple. Lahat ng punong-puno ng free radical, punong-puno rin ng glutathione pag-take natin ng product. Kaya neutralize lahat yung glutathione. Yung free radical, I mean. Then, sinabayan mo ngayon ng synthetic drugs, ang bilis ng recovery. At pag normal na lahat yung laboratory mo, stop mo na yung synthetics, just continue our product at a normal dose. I-increase mo ang dose kung pangit ang lifestyle mo. Pwede mong i-decrease ang dose pag maganda ang lifestyle mo. Yan. Thank you po. Ito pa, Dok. Meron po bang case, do you suggest dun sa mga kasi mga takot magpa-opera sa myoma, Dok? May mga myoma case tayo, Dok, na ayaw nilang magpa-opera. Yan ang magbibigay ako ng pinakamagandang advice. Okay. Ang unang tanong ko sa merong myoma, how old are you? Okay. Second would be, nag-menopause ka na ba? Then pangatlong tanong is, kumusta ang pag-ihi at sa pagtae mo? Then pang-apat, pag nag-bleed ka ba? Grabe ba? Okay. Pag ang sagot mo, for example, is, ay, 38 ako, Dok. Hindi pa ako nag-menopause. Okay naman ang pag-ihi. Okay naman ang pagtae. Ang menstruation ko medyo lumakas lang ng konti, pero hindi naman ganun. Yung napkin ko dati na 3 times akong magpalit or once magpalit, naging 4 times or 5 times na hindi naman punong-puno. Ang sasabihin ko sa iyo, hintayin natin mag-menopause ka kasi pwedeng liliit yung mayoma mo. Okay. Yung time lang, pero kung asagon mo, nako, frequent ang UTI ko, hirap akong umihi. Sa pagtae ko, talagang hirap ako dahil yung bukol pala nakabara na. Then kung mag-mens ka is grabe, that's the time na ipa-opera mo. Kahit hindi ka pa nag-menopause. Ngayon, kung nag-menopause ka naman at lumiliit or the same ang size at walang epekto sa pagtae, pag-ihi, at saka sa bleeding, hindi kailangan ipa-opera yan. Hindi. Thank you, Doc. Kasi makakatulong po ng malaki yan, Doc. Kasi may mga nakilala po kami na dahil nagpa-opera ng myoma, sobra yung bleeding. Yun po ang kinamatay nila. Ano, Oh. po. Ah, debate, Agnes. So, buti po nabanggit nyo. Kasi may mga naman din na ayaw naman nila. Mga takot. Alam niyo naman, Doc, talagang kung pwede namang wag-operahan. Salamat po sa advice niyo, Doc. Malaking tulong po yan sa amin pag may mga Sa bagay, usually naman po, kinoconsult naman po namin pagka mga ganyan, Doc. Malaking tulong. So anyway, ayan. 9 o'clock na po, Doc. Thank you very much ulit. Na-satisfy po kami. Tama-tama po yung invitation, Doc. Nasagot po natin lahat. Mga tanong anything under the sun. Ma'am So, Ellen, may...
So anyway, by next Ano, next Saturday tayo, no? 19, 18, 18 ba? 18. 18, Doc. 18. So I'll see you personally sa dyan sa Dagupan. Friday, punta na kayo dito, Dok. Yeah, yeah. Dito na kayo, Doc, para ano muna tayo, mag-bonding muna tayong konti. Yeah, yeah. Kasi magle-lecture ako sa Monday sa Tugigaraw. Ah, Sa Okay. office ng Tugigaraw, nandun ako sa Monday. So, Mm-mm. I don't know kung uuwi ako ng Manila before going there or baka from Tugigaraw, dadaan na lang ako sa Dagupan. Depende. Depende yung schedule ko sa office natin sa Tugigaraw. Kasi medyo malakihan yung gagawin ko ngayon dyan na kwan. Yung hoping na medyo gaganda yung northern na para at least mas lumakas yung kwan natin, yung team natin sa buong Pilipinas para at least mas suportado yung kwan natin, yung company para yung inventory natin ng products is mas maging stable na. So anyway, maraming salamat sa inyong tatlo, Ma'am Ellen, Ma'am Agnes, at Thank you, saka Ma'am Doc. Martin. Here, also, Good as night always, po. Okay, Doc. good night. Good night. Thank you. So, Thank you very much thank sa you. lahat. Ayan. So, thank you po sa inyong lahat. Naku, grabe po yung mga topics natin. Dami natin natutunan kay Doc. Yan. So, see you again sa susunod na okay. session natin. Mhm. Tuesday, meron na po tayo. Resume na po Oo. tayo. Tapos na po Wala ang na tayong bagyo. bakasyon. Mag-business naman po tayo. Mhm. Tuesday, Business. marami naman pong mga bagong na-promote at mga bagong associates para Mhm. maka-attend po tayo on Tuesday. So pag-isipan po namin kung ano yung topic natin on Tuesday ah, Oo. para Isadya natin yung promo. Pag-usapan din natin yung promo. po tama. Yung Mhm. promo. Di ba hanggang bukas lang yung promo, te? Extended hanggang bukas yung promo. Ah, Kaya avail po natin yung restock pack na kung cash or credit card kasi merong free po. Pag premier ano pack nila yung restock, ate? Kasi yung iba hindi nila alam yung restock. yung Hindi restock po pack pa-explain. yun. Parang premier pack na price at saka yung quantity. Pero yung points, ang points niya is yung premier pack 650, yung restock pack is 950. Mm. Pero yung premier pack, hindi ino-offer ngayon, ang ino-offer i-restock. So yung 20 restock, boxes yun. walang fast track commission yun. Pero merong free, Pag credit card ang gagamitin, may one bottle max 1 or max ATP, pipili po kayo doon. Pag credit card, pag cash, either max 1 plus 1 na max 357 or max ATP. Any choice. Any of your choice. Oo. Yun. Basta two products ang free niya. Kaya kung may cash po tayo, para po yung inventory natin, marami-rami. At sa Mhm. talaga pong ang GXL na po talaga is, gano'n na po talaga siya, napaka-in demand. Kasi kita nyo naman po kung gaano karami po ang nangangailangan po. Kaya, ah, ito yung samantalahin natin na, na promo. Yan. So, Mhm. ini-encourage po namin kayo na samantalahin nyo yung promo habang merong promo. Pero hanggang bukas na lang po yung promo. Kasi So, New Year magkano yung restock pack? 63,270 plus 700 na LBC. busy. Yun. So, ganun po. 20 boxes po yun para po alam nila. Kasi yung iba, pero pwede rin ang restock, no? Restock na professional pack. Oo, meron. Meron din. Restock na professional pack. Meron naman siyang two free But, bottles, no, ng 357. mm, Yun. Ayun. So, oh, hanggang bukas na lang. So, sana po, mahabol natin, no? Yung, ah, natin, yung promo, yung mga nandyan, samantalahin po natin. Kasi, alam niyo po ang advantage nito, pagka kumuha po kayo ng product, may product na kayo, kasi ang nakakatakot, hindi lang yung promo eh. Ang nakakatakot minsan pag wala tayong product. So, yun. dapat safe na safe. Doon kayo sa safe side na meron po kayong product na maiinom. Mm, Kasi need po natin ang Max products eh. 'Di ba? So, yun po yung ini-encourage namin sa inyo. Eh, pag wala na po kami, saan po tayo kukuha? Wala.
I-avail po natin yung promo. Kasi bihira po mag-promo ngayon ng office. Mm. Kaya i-avail na natin hanggang bukas. Ito po yung mga ang sinasabi po naming restock para sa mga member. So, Okay. syempre, pag hindi pa po kayo member, hindi nyo po maa-avail yung promo. Yan. Kasi marami pong mga umattend dito na hindi pa member. So, pag member po tayo, maa-avail po natin. Pag hindi po tayo member, syempre, wala pong promo. May promo naman po sa mga magpapa-member, syempre, 50% off sa pwede po kayong Activation. makipag-usap na sa mga nag-invite sa inyo dito. Sasabihin po nila sa inyo kung ano yung promo na pwede sa inyo. Anyway, ayan na. Tapos na po tayo. Salamat po sa lahat. Thank you very much. Thank you po. Salamat po sa lahat ng Night. nag-connect. Good night. Bye. Night. I see Bye. you. DJ.